Mm. At Calvary. Calvary. Okay, magandang gabi po sa lahat at pasalamat tayo sa opportunity na binigay ng Panginoon na makapagpatuloy tayo. We are still alive and kicking. At alam naman natin na yan ay malaki ng bagay na dapat nating pasalamatan sa ating Panginoon, no? Na buhay pa tayo at makapag-aral. No? Alam ko na sa ating mga anak ng Panginoon, sa ating mga believers ng dispensation of the grace of God, isa sa pinakamalaki at pinakamasaya na oportunidad na mabibigay sa atin ay yung makapag-aral ng salita ng Panginoon. Ano? Lahat sa Bible na malaman natin, hindi lamang iilan, kundi almost dapat lahat sa Bible malaman natin dahil nga inilagay yan ng Panginoon natin diyan sa Bible upang malaman natin lahat-lahat, no? Habang may panahon pa. Alam ko na hindi nga natin ito maubos hanggang sa mawala na tayo, di ba? Hindi natin ma-exhaust yung andidiyan lahat na truth sa Bible. So habang buhay pa tayo, enjoy natin yan at pag-aaralan natin, alamin natin. Hindi lamang gospel, no? Hindi lamang ang gospel kasi pagligtas na tayo, kailangan na natin mag-learn ng mga doctrines po sa Bible, okay? At ngayong gabi ay patuloy tayo sa ating part 4 ng ating pag-aaral tungkol sa tanong kung saan nga ba pumupunta yung mga kaluluwa ng mga naligtas na sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At alam naman natin na yung sa panahon in time past, alam naman natin yung pinapuntahan nila, no? Yan yung hell. Kahit na ngayon ang hindi ligtas sa panahon ito, ando doon din sa hell. At yan ang temporary place of torment para sa hindi mga ligtas. At sa time past, alam po naman natin yung
pinupuntahan ng mga ligtas, ng time pass, sa prophetic program, na doon po sila sa Abraham's bosom, waiting for their resurrection so that they can enter the 1,000 years reign of Jesus Christ in His earthly kingdom. Yan po yun. So, bago tayo po pumunta sa ating pag-aaral, ito nga pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Dito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang Haro, Iloilo City, Iloilo. At ito po yung lugar kung saan tayo nag-iipon yung mga right divider, ang mga saved po, no? Members of the body of Christ dito sa Iloilo. Physically, congregationally, dito po tayo nag-iipon. At ito po yung station natin, pinaka-base natin, even kahit na po yung ating pag-broadcast po, dito po galing sa lugar na ito. Ngayong gabi, ito po yung church dito sa Iloilo na nagtuturo na yung tao ngayon in this dispensation of the grace of God can only be saved by believing the only gospel of this dispensation of the grace of God. And that gospel is no other than the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. No? It is written, it can be found in the scriptures, no? In 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. And it says na yung tao dapat mananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng kanyang kasalanan, at si Jesus Christ po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw. Yan po yung gospel na makakaligtas lang po sa ngayon. Kaya kung hindi ka paligtas, yan lang po ang iyong pananampalatayahan o paniniwalaan. At wala na po ibang gospel. At kung ikaw po yung member ng kung ano-ano mang mga denomination, at hindi po yan ang turo. If it is not the teaching of your congregation or your denomination, sigurado ko po na hindi po kayo ligtas. Kaya maghanap po kayo ng church na nagtuturo ng salita ng Panginoon, rightly divided, dispensationally. Most preferably po ay yung Mid-Acts 9 right divider, no? Mid-Acts 9 dispensation, then right divider. Yan po yung tamang church kung saan dapat kayo mag-join, at mag-fellowship so that mag-grow po kayo spiritually. Okay, so before po tayo, hindi na po tayo tagal pa, pupunta po tayo sa ating topic ngayong gabi na to, sa part 4. Part 4 ng ating topic po. At hindi na po tayo magtagal pa dahil baka po mahaba po ito, bago natin matapos. Kaya let us start na. Let us begin with prayer. Ama na banal, nagpapasalamat mo kami muli sa iyong pagmamahal sa amin, na despite sa aming makasalanang buhay, marami kaming mga unfaithfulness, failure sa pagtupad sa aming mga trabaho bilang mga ambassadors. Ngunit ikaw po ay faithful sa pag-provide sa aming mga kailangan, lalo na po sa pagbigay ng opportunity na ito na makapag-aral kami online kasama ng aming mga kapatid at aming mga kaibigan na magjo-join po sa aming Bible study sa gabing ito. We are praying po na sana po yung subject na ito matapos namin hanggang sa ilang mga pag-aaral pa na maging maliwanag po sa amin kung ano po yung pinupuntahan ng soul na na-save sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At alam po namin na napakaraming mga confusion, mga maling paniniwala, at alam din po namin dahil yun sa maling pag-aaral ng Bible na nami-mix po namin yung mga instruction diyan sa prophetic program mo para sa Israel at na-mix sa yung instruction sa amin sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At alam po namin yon
Dahil nga po yan yung turo sa amin na mag-rightly divide kami. At alam namin, through your words na in time past, hindi po kayo nakikipag-usap sa aming mga Gentiles. At ngayon po yan, no? Sa panahon ito na tinawag mo na si Paul, at yan po nag-umpisa ang iyong pag-deal sa aming mga Gentiles kasama ng mga Jews sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. At napakarami po ng mga bagay na bago, na naging iba mula sa prophetic program, na naging iba sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. At isa na po yung destinasyon ng mga namatay na ligtas sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Lamang di po kami po dapat umalis sa iyong turo na ibinigay kay Apostol Paul, ay hindi po kami talaga maliligaw. Kaya thank you so much, and thank you din po sa mga kapatid that are online. We pray in Jesus' name. Amen. So, umpisa na po natin. Bago po tayo ulit mag-umpisa sa ating pag-aaral, gusto ko lang po i-remind ulit na maintindihan natin talaga yung Bible. If yung pag-aaral natin ay gagamitin po natin yung pamamaraan na ibinigay mismo ng Panginoon kung paano mag-aral ng Bible. Kagaya sa Isaiah chapter 28, verse 9 to 10. Sabi ng Panginoon doon, precept by precept. Precept upon precept. Diba? Ang ibig sabihin po ng precept, yan po yung ibinigay ng Panginoon na pamamaraan, no, ng pag-aral sa kanyang Bible upang maintindihan po ang isang subject po. Sabi niya diyan, line upon lines, here a little, there a little. Ibig sabihin, ating hahanapin yun sa ibang mga parte ng Bible upang maintindihan natin ang isang verse or isang subject, no, na dapat nating malaman. Kung hindi malinaw po ma-explain sa isang verse, sa isang chapter, sa isang verse. Yun po ang pag-aral dyan. At sabi din po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, ay comparing spiritual things with spiritual. So, lahat ang Bible ay spiritual things yan. So, kaya may compare natin yan. No? Hindi natin kailangan pa magkuha pa tayo ng mga opinion galing po sa mga human author dahil hindi po yon inspired. No? Dito na po tayo sa Bible maghanap ng mga kasagutan for us to understand kung ano po yung ibig sabihin ng ating Panginoon sa isang topic na gusto nating malaman. Okay. Isa pa po na prinsipyo na dapat po natin matutunan is that na yung Panginoon ay nagbigay po ng nag-set na siya ng pamamaraan, no? Ng kung paano niya dadalhin ang mga tao, ang kanyang earthly people na magre-reign kasama ni Christ sa kanyang 1,000 years kingdom dito sa mundo na ito na kung saan magiging hari si Kristo, at yung kanyang eternal earthly kingdom after ng 1,000 years reign ni Jesus Christ. Na-i-set na po yan Panginoon kung paano niya dadalhin doon yung mga tao, ang kanyang earthly people, na na-save mula pa kay Adan hanggang sa Acts chapter 7 sa panahon kasali pa sila ni Cornelius at saka yung eunuch. At alam po natin yon na sa pamamagitan po yan ng bodily resurrection. Diba? Yan yung pamamaraan ng Panginoon. At alam naman natin na yung bodily resurrection na po na yan ay mangyayari kailan? Doon sa Revelation chapter 20. Pagkatapos ng 7 years tribulation, bababa po si Jesus Christ. Yan po ang tinatawag na kanyang second coming. No? Kasi yung rapture, nasa clouds lang siya, hindi iyon second coming, mystery coming niya yun. So kaya yung kanyang second coming, at dyan po mangyayari yung resurrection ng mga na-save, umpisa kay Adan, no? Papunta doon sa eunuch at saka kay Cornelius. Yan yung kanyang pamamaraan kung
kung paano niya dadalhin yung kanyang mga earthly people sa kanyang earthly kingdom. It is by way of bodily resurrection. So, isa pa po, at alam naman din po natin at nasa Bible po yan at hindi po natin yan pwede i-refute na yung pamamaraan ng Panginoon upang dadalhin naman niya ang kanyang heavenly people galing dito sa earth, yung naligtas ng ngayong panahon ng dispensation of the grace of God, ay wala pong iba kundi sa pamamagitan po yun ng rapture. Okay? Wala na pong ibang pamamaraan. Kaya nga po, mirong rapture, kaya nga yung mirong caught up na itinuro si Paul. At saka makikita natin na sa kay Paul lang yun nireveal ng Panginoon. Kasi nga po, si Paul yung apostol ng mga members of the body of Christ. Kaya siya lang po yan ang nagtuturo tungkol sa rapture. At niliwanag po ng ating Panginoon Jesucristo na that is the only way for a person na namatay sa panahong ito na save sa gospel of the grace of God para makapunta sa langit. Wala pong ibang paraan. Kasi yung nakakonfuse dito sa mga taong ito, na naniniwala sila pag namatay na daw, pupunta na daw doon sa langit yung soul. Hindi yun paraan ang kamatayan po ng isang tao individually. Save sa gospel of the grace of God, ng dispensation of the grace of God. Hindi po yun pamamaraan ng Panginoon para madala na yung kaluluwa doon sa heaven. Rapture po. Hindi mag-contradict ang Panginoon sa kanyang pamamaraan. Yung pamamaraan niya, rapture, wala na pong iba. No? But because of verses, kagaya ng Hebrews 9:27, kagaya ng 2 Corinthians chapter 5 verse 8, I am confident therefore that to be absent from the body is to be present with the Lord. Yan ang nakagulo sa kanilang isip. Kung totoo yan, na kung mamatay ka, ando doon na yung kaluluwa mo sa langit, kinokontradict na yung Panginoon, bakit pa siya gumawa pa ng rapture? Ha? So, alam nyo, never makapunta at walang makapunta na kaluluwa doon sa langit, ha? Except through the corporate rapture of the body of Christ. Hindi na babaguhin ng Panginoon yun. Yung kanyang nakaset na niya na pamamaraan kung paano magdala ng tao doon. Kaya nga may rapture. Okay? Okay, so, having said, no, naintindihan na natin yun ngayon, na mayroon palang nakatalaga na pamamaraan ng Panginoon kung paano pumunta yung ang na-save sa prophetic program, and it is only by resurrection bodily, and yung members of the body of Christ, the heavenly people of God, it is only through the rapture. Okay? Para madala sila sa heaven. So, kaya nga, yung soul nila, kung namatay sila, hindi pa yung pupunta ng heaven kasi wala pang rapture. Isaan nga, yun ang tanong nila. Hindi naman pumunta yan doon sa paradise kasi wala namang sinabi si Paul na pumupunta sa paradise. Ang sinabi ni Paul, natutulog, sleeping, waiting for that sound, for that shout of the archangel. Okay? And the last trump of God. Babangon sila, yung soul, at alam natin ando doon sila sa grave. Dahil saan ba sila babangon? Siyempre kung saan nakalibing yung mga katawan nila, ando doon sila, yung kanilang soul. At katotohanan yan. Dahil nga kahit doon sa Revelation, pagdating ng white throne judgment, yung mga namatay na doon sa dagat din sila lalabas. Diba? Sabi ng Book of Revelation, kung doon sila na matay sa dagat dahil nalunod sila, sabi ng Book of Revelation, the sea itself will
produce the dead. Kaya alam natin kung saan, ibig sabihin, yung tanong kung saan nakahimlay ngayon yung mga soul na natutulog, kung saan inilibing yung kanyang katawan, ando doon yun. Okay? So, andyan naman yung sagot sa Biblia, di ba? Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Nabasa natin yung kagabi. And the dead shall rise first. Kung mag-rise siya, saan ba siya nakalibing? Hindi doon siya galing. Magra-rise. Okay. So, having said, ng ganong mga principle, hindi natin pwede baguhin yung set na pamamaraan ng Panginoon kung paano pumunta sa heaven. And it is only by rapture or through the rapture. So, bibigyan ko kayo ng mga verses. The problem with these people na gustong i-debunk yung soul sleep, the problem with these people is that they are reading the verses at akala nila yung mga verse na nabasa nila, nangyari na kaagad. No? Not knowing that in the Bible, there are so many verses that will happen in the future. Okay? So, ipoprove ko yan. Mamaya, umpisa natin. Bibigyan ko kayo ng mga sample ng mga verses na sinabi sa Bible, nakala ng mga MD or mga moderate or iba pang mga denomination na nangyari na kaagad dahil nasabi na. But bibigyan ko kayo ng example ng mga napakaraming verses na nasabi na sa Bible na hindi pa nangyayari in the future pa. Okay? So, isa. Bibigyan ko kayo. Ephesians chapter 1 verse 22. Let us go to Ephesians chapter 1 verse 22. Sabi po dito, and hath put all things under his feet. Sabi dito, umpisahan ko muna sa verse 20, which he wrote in Christ when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places. So, mirong ginawa ang Panginoon kay Jesus Christ noong si Jesus Christ ay nag-ascend doon sa heaven. The word wrote means mirong ginawa ang Panginoon. Anong ginawa sa kanya? Sabi dito, verse 21, for above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in the which is to come. Verse 22, ito yung ginawa ng God the Father kay Jesus Christ when He ascended unto heaven and sit at His right hand. Ito, and hath put all things under His feet. Okay, tatanungin ko kayo ngayon. Pag sinabing hath put all things under His feet, ginawa yan ng Father kay Jesus Christ. But nangyari na ba yan ngayon? All things ba ay nasa ilalim na ng paanan ni Kristo? Hindi pa. Kailan mangyayari yan? Mangyayari lamang yan sa new heaven and new earth na pagkatapos na ng final rebellion ni Satan after 1,000 years reign of Christ. Doon lang yung mangyari na ang everything maset na under His feet. Bakit? Alam nyo ba na kahit sa 1,000 reign ni Christ, yung mga tao, hindi niya kontrolado lang niya, physically, but deep inside yung heart ng mga tao na kung saan nagre-reign si Jesus Christ, sa mga natural men na mabubuhay sa 1,000 years reign ni Christ, ay masama ang loob kay Kristo? Basahin nyo yung Psalms chapter 2. Nagiging rebelde sila deep inside sa kanilang puso, kahit na hindi sila makakalaban kay Kristo sa pag-reign ni Kristo dahil nga mga angel ngayong army ni Kristo sa time na yan. But deep inside,
Hindi pa talaga na-subdue ni Jesus Christ everything. But matatapos at masubdue lamang ni Christ lahat after the 1,000 reign of Christ na pag-rebel ni Satan, susunugin na itong earth na ito at saka yung heaven na yan at papalitan ng bago. So, ibig sabihin, although na ginawa siya ng Panginoon ginawa siya ng Panginoon ng head ng everything, nilagay ng Panginoon ang power under His feet, ba't hindi pa nangyayari? Bakit nagre-reign na ba si Christ ngayon? Hindi. Dahil kung nagre-reign si Christ ngayon, napakapangit naman ang gobyerno niya sa mundo. Puro patayan, puro rape, puro gira. Sabi sa Isaiah, pag nag-reign na si Christ, ay peaceful. Walang gira. Bakit may gira? Dahil nga, kahit na ibinigay na ng Panginoon sa kanya, ang lahat na yan, hindi pa nailagay ni Kristo sa ilalim ng kanyang control ang lahat-lahat. Yung verse na yan, future pa mangyayari. Okay? So, ibigyan ko kayo ng isa pa. Sabi niya dito, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body. Alam nyo, dito, ito yung mali ng mga mikos-mikos, yung mga moderate. Tingnan mo. Sabi nila, tingnan mo, ginawa siyang head ng church. Kailan nangyari yon? Yung paggawa sa kanya, ng pagbigay sa kanya ng authority na yan. Pag-akyat niya doon sa langit. Kaya nga, although nga pag-akyat niya sa langit, ginawa na siya ng head sa church, pero hindi pa siya pwede mag-head. Bakit? Wala pa nga ang church Andito pa sa Acts 9. Umakyat siya doon sa Acts 1, di ba? Sa langit. 1 year pa after, bago na save si Apostol Paul. Kaya ibig sabihin, kahit na umakyat na siya doon sa langit, ginawa na siya ng Panginoon na head of the body, the church, the dispensation of the grace of God, pero hindi pa nangyari kaagad yun doon pa sa Acts 9. Doon nag-umpisa ang kanyang pagka-head ng church, the body of Christ. Ang problema sa mga mikos, moderate RD, dadalhin nila doon ang church pabalik sa cross para lang na magiging head na kaagad si Christ. Kasi ang gusto nila, pagkasabi ng verse, mangyayari kaagad. Hindi ganon. Hindi ganon sa Bible. May mga nasabi sa verse, no? Na mangyayari pa sa future. Isa pa, ito. 1 Timothy chapter 6 verse 15. 1 Timothy chapter 6 verse 15. Sabi dito, which in his times he shall show who is the blessed and only potentate, the kings of kings and Lord of lords. Tatanong ako ngayon sa inyo, dahil andidiyan yan, nakasulat yan, nangyari na ba yan? Nangyari na ba yan na si Jesus Christ is King of Kings? Yes, totoo yan. Magiging King of Kings siya and Lord of Lords. But, nangyari na ba ngayon yan? Wala pa. Kailan mangyari yan? Sa 1,000 years reign ni Christ. Doon yan mangyayari. Siya ang maghahari sa buong mundo. Siya ang King of Kings. Siya ang Lord of Lords sa buong mundo. Doon pa mangyayari yan. Okay? So, napakarami. Napakarami pa. 1 Corinthians 15, 24. 1 Corinthians 15, 24. Sabi po dito, sabi po dito sa 1 Corinthians, sabi, then cometh the end when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority under power. Na i-put down na ba lahat ni Jesus Christ ang lahat ng
all rule and all authority and power? Nasa ilalim na ba ni Jesus Christ ngayon ang all authority and power? Na-deliver na ba ni Jesus Christ ngayon yung kingdom to God? Wala pa. Sa future pa yan. No? So, ibig sabihin, ang ibig ko po sabihin, kaya binibigyan ko kayo ng mga ganong idea. No? Dahil yung mga ginagamit na mga verses, ng mga naniniwala na pag namatay daw, yung tao na nasave sa dispensation of the grace of God, yung soul daw, ando daw kagad sa langit. Hindi yun pwede. Kasi nga, wala pang ang rapture. Rapture lang kasi ang naitalaga ng Panginoon na pamamaraan para ang isang soul ng tao ay makaakyat sa langit, and that is by way of corporate rapture. In 1 Thessalonians chapter 4. Hindi pwede baguhin ng Panginoon yan. Or magiging liar na ang Panginoon. Kung yung pamamaraan pala ng tao para makapunta sa langit is through death, kinontradict na ng Panginoon yung kanyang sarili na nag-set na siya ng pamamaraan na sa pamamagitan lamang ng rapture. Tapos, pag namatay pala, umaakyat na doon. Okay? So, pupunta na tayo ngayon po sa having said that, na meron na tayong understanding na ganon, na meron pala mga verses na mababasa natin na mangyayari pa sa future, ilalatag ko na ngayon po yung mga ginagamit ng mga hindi naniniwala sa soul sleep, na ginagamit nila yung mga verses na yan, na pag namatay daw, ando doon na kaagad. Unang-una po, pupunta tayo sa, nakalagay dyan sa aking post kanina, 2 Corinthians chapter 5, verse 8. Ito po yon. Kasi pag namatay daw, pag absent daw kasi sa body, is present with the Lord. Meron nga namang verse kasi. No? Sabi dito, we are confident, and I say, and willing rather to be absent from the body. Sabi ni Paul, no? Sabi niya, we are, including yung mga kasama ng mga saved, we, dahil we yung ginamit, we are confident. I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Kung yan lang yung babasahin mo at intindihin mo, akala mo nga, ando doon ka sa langit pag namatay ka. O, di ba? Kasi yan lang yung binabasa mo. But dapat mo intindihin yung konteksto ng chapter na ito. Ano bang sabi dito ni Paul? Verse 1. Ano bang pinag-usapan? Verse 1. Sabi ni Paul, chapter 5, verse 1, for we know that if our earthly house, ito yung earthly house, of this tabernacle were dissolved. Ito, magtatanong ako sa inyo. Kailan ba madi-dissolve yung earthly house na ito? Yung pagkaintindi kagad natin, no, ay pag namatay. Okay? But, itutuloy muna natin. We have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Tandaan natin ito. Pag akyat na natin sa langit, hindi natin pwede dadalhin yung ating katawang lupa dahil meron tayong bahay or katawan sa langit na ginawa ang Panginoon para sa ating kaluluwa. Kuha natin. Sabi ng verse, merong itinalaga or nakalaan na katawan, celestial body, ando doon sa langit
naghihintay sa atin kung ma-dissolve na itong katawan na ito, no? Ibig sabihin, pag nag-disintegrate, dissolve means disintegration ng soul from this body. Okay? Sabi niya dito, meron tayong katawan doon. Kaya hindi pwede na yung ating katawan, yung namatay na katawan ng ligtas sa dispensation of the grace of God, ay i-resurrect para dalhin na doon dahil may body na naghihintay doon sa kaluluwa natin. So, verse 3. Verse 2. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Si Paul, at kahit na nga tayo, kahit na nga ako, nagdi-desire na sana doon na ako. Kasi isusuot ko na yung aking heavenly, ano sabi niya? Heavenly house. Yung nagsasalita, ako yan, yung soul ko yan. Ako yung tunay na ako. Itong body na ito, wala to talaga. Okay? So, sabi niya verse 3, if so, he that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle, yung tabernacle na ito, groan. We are groaning. Being burdened. Nahihirapan tayo. Itong tabernacle na to, nahihirapan tayo nito. Nagkakasakit, di ba? Lalo kung medyo matanda ka na, kagaya nung tumawag sa akin na tatang, no, tama ka rin. Kasi talagang matanda na rin ako. No? Not for that we should be unclothed, but clothed upon that mortality might be swallowed. We are groaning na maisuot na natin yung heavenly body natin na yun. No? We are groaning. Nagdi-desire tayo. So that yung mortality ng body na ito mawala na. Yung ating mortality will be, sabi niya, might be swallowed up of life. Everlasting life. That is the desire of Paul. Tanda natin, desire yan ni Paul. Desire din natin dapat. Now, sabi, now, he that wrote us of the self-same thing, yung gumawa ng bagay na yon sa atin, ay ang Diyos, God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Nagbigay na sa atin ng earnest. Ang earnest ay yung Holy Spirit within us. Yan yung earnest. Okay? Sabi niya, therefore, we are always confident, knowing that whilst we are at home in this body, we are absent from the Lord. And that is true. While we are here in this body, we are absent. We are not there above. No? We are not with the Lord. For we walk by faith and not by sight. Verse 8, ito na. We are confident, I say, and willing, desiring, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Nako, masama ba yan? Maganda yan. Nagdi-desire si Paul na magiging with the Lord na. But ang tanong ko sa iyo ito. Ang tanong ko sa iyo, dahil ba nagdi-desire ka na magiging with the Lord ka na? Ikaw mamatay ka, aakyat ka na kaagad sa langit? Hindi ka na dadaan ng proseso? Ano ba yung proseso na Panginoon na ibinigay para makaakyat sa langit? Through the rapture. So kahit ibig sabihin ni Paul, nagdi-desire siya na maging with the Lord, okay? Kahit nagdi-desire siya at confident siya na
Kung mawala na ako sa katawan na ito, mag-absent na ako dito, sabi niya ni Paul, sabi niya, I want to be present with the Lord. Yung tanong ko ngayon, ito, dahil pag gusto ni Paul na kung mamatay siya, kung mag-absent na siya sa kanyang body, magiging present siya with the Lord, mangyayari ba yon? Alam ba, palagay mo kaya, hindi alam ni Paul na hindi mangyayari yon? Bakit? Dahil kahit na absent na siya sa body na ito, mamatay man siya, alam ni Paul maghihintay pa rin siya ng rapture bago siya makapunta doon sa with the Lord. Bakit? Bakit ko alam yon? Bakit? Tingnan mo verse 10. Tingnan mo verse 10. Anong sabi ni Paul? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So alam ni Paul na pag absent na siya sa body niya, he will be with the Lord by the time na mag-appear siya sa judgment set ni Jesus Christ. Naku naman, napakadali namang intindihin eh. Ibig ko sabihin, kahit anong desire mo na mamatay ka, pupunta ka agad sa langit, hindi mangyayari yon. Kasi ang pamamaraan lamang ng Panginoon para makapunta ka sa langit is through the corporate rapture. Kaya sabi ni Paul sa verse 10, nagdi-desire ako na maging absent sa body. Alam ko, present ako with the Lord. Pero alam ni Paul na mangyayari lamang yon sa, ano sabi niya? For we must all appear. Mangyayari yon pag nag-appear na siya sa judgment set ni Christ. Kailan mangyayari yung judgment set ni Christ? After the rapture. Doon mangyayari yan sa heaven. Pag rapture sa atin, we will face Christ sitting in His judgment seat, and we will receive our rewards in the heavenlies. Alam nyo ba yan? Yan yung sabi ni Paul. Hindi dahil sabi niya, absent from the body, present with the Lord. Yes, gusto niya yon. Pero, yung masunod, yung gusto ng Panginoon, yung nakaset na pamamaraan ng Panginoon, and that is by way of what? Rapture. Okay? Kaya sabi ni Paul, kailan ba siya mag-appear? For we must all appear. Kailan siya mag-appear? Before the judgment seat of Christ. So, ibig sabihin ni Paul, alam niya na kahit ma-absent na siya sa kanyang body, ang pag-appear niya doon sa heaven ay doon sa judgment seat ni Christ after the rapture. Kasi ang magdadala sa kanya doon sa heaven is yung rapture. Ang caught up. Naintindihan na natin yun. God cannot supersede or tawag dito, magbali ng kanyang nakaset na pamamaraan how a person can go to heaven. Not by death. Not by death. Kasi ang alam kasi nila, yung mga gusto mag-debunk daw sa soul sleep, hindi, pag namatay daw, andun ka agad sa langit yung kaluluwa. No. You cannot go there after your death. You have no power to go up to heaven aside from to be raptured during the corporate rapture of the body of Christ. Tandaan natin yan. Hindi mangyayari yon. Walang power yung kaluluwa mo para umakyat doon. At walang sinabi ng Panginoon na pagkamatay mo, akyat ka doon kaagad ang kaluluwa mo. No. Yung pamamaraan ng Panginoon sa prophetic program, kailangan
ilagay muna sila doon sa Abraham's bosom, waiting for the resurrection body. So yung sa atin, kailangan matulog muna yung soul, waiting for the rapture. Okay? So naintindihan na natin? Naintindihan natin tong verse na ito. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body. Willing, gustong-gusto to na ni Paul na mamatay. Gusto na niya absent na siya sa body upang present na siya sa with the Lord, to be present with the Lord. But, it does not supersede or cancel sa pamamaraan ng Panginoon kung paano makapunta sa langit. Alam ni Paul yon. Kaya sinabi ni Paul, for we must all appear. Kailan siya mag-a-appear? During the judgment seat of Christ. Kailan mangyayari yung judgment seat ni Christ? After mag-rapture sa atin, pagdala doon sa langit, doon ang judgment seat ni Christ. Okay? Kaya mali-mali yung sinasabi ni Jason Gabrola, yung mga debunk. itong we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yan lang verse na binabasa nila. Hindi nila binabasa. Ang sabi ni Paul, kailan siya mag-a-appear? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Si Paul nakaintindi na kahit absent na siya sa kanyang body, he cannot go directly to heaven. He will wait for that blessed hope sa rapture. Dahil alam niya yan, isinabi sa kanya ni Christ yan, na yan yung pamamaraan ng God para makaakyat sa langit. Only by corporate rapture. Walang individual rapture. Wala ring patay na kaluluwa na may karapatan or may power to ascend unto heaven aside from corporate rapture. Hindi babaguhin ng Panginoon yan or he will become a liar. Kuha natin? Kaya nga mali ngayong sabi ni Jason Gabrola. Pati na yung mga gusto mag-debunk. Alam nyo, ito titingnan nyo ha. Yung gagamitin nila para i-debunk itong tinuturo natin, kukuha sila ng maraming verses sa prophetic program. Doon sila kukuha. Or, i-teach nila yung turo ni Paul out of context. O kaya gaya nito. Anong context dito? Ha? Body. Heavenly body. Paano natin maangkin yon? Kailangan muna mag-dissolve. Kailangan ma-disintegrate yung kaluluwa. Kailan ma-disintegrate yung kaluluwa sa body? Pag-shout ng archangel. Doon ma-dissolve. Doon ma-disintegrate yung kaluluwa from the dead body ng ligtas sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Okay? So, maliwanag na yan. Alam nyo, yung Philippians chapter 1 verse 21, i-explain ko pa yan. Kaya baka abutin pa tayo, may dalawa pa tayong session tungkol dito sa subject na ito. Ang i-explain ko pa yung Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ginagamit din niya ng mga mikos na, gusto daw ni Paul, pag namatay daw siya, gain, andun siya sa langit. Explain ko yan. Isang session. I-explain ko din yung captive. Explain ko rin ng isang session. So, bali may dalawa pa tayong session bago matapos tong topic na to. At alam ko, hindi nila kaya i-debunk ito. Kung talagang right divider ka, at marunong ka mag-aral ng salita ng Panginoon, using the context of the chapter. So, pupunta tayo ngayon sa Hebrews. Okay na, na-explain ko na yung sa Ephesians chapter, 2 Corinthians chapter 5 verse 8. For I am confident to be absent from the body is to be present with the Lord. Magiging present ka lang sa Lord pag-appear mo sa judgment seat of Christ, sabi ni Paul. And that is after the rapture. Kasi yung rapture ang magdadala sa iyo doon sa heaven.
sa judgment set ni Christ. So punta naman tayo sa Hebrews chapter 9 verse 27. Sabi dito, and as it is appointed unto men once to die, but after this, what? The judgment. So sabi nila, o tingnan mo, pag namatay ka na, judgment ka agad. Kaya haharap ka agad sa Panginoon. Kasi i-judge ka kaagad ng Panginoon. So, ito yung verse na ba ito? Pag sinabing judgment ka agad, totoo ba yan? Na i-judge ka kaagad ng Panginoon? Pag namatay ka? Totoo ba yan? Nako, yun na nga eh. Yung problema kasi pag nag-aral tayo ng salita ng Panginoon, we are not using the what we call this, the set procedure of God, how to study His Word. Kailangan talaga natin gamitin yung pamamaraan ng Panginoon kung paano mag-aral ng kanyang salita. Using Isaiah 28, 9 to 10, precept upon precept, line upon lines, here a little, there a little. 1 Corinthians chapter 2, verse 13, comparing spiritual things against spiritual things. Okay? Yun ang gamitin natin. So, pag verse lang na ito, sinabi ba ito? Na, sabi dito, after this, the judgment. Sinabi ba dito na pag namatay ka, harap ka talaga sa Panginoon para i-judge ka niya? Sabi niya dito, after there is the judgment. But ang tanong, kailan mangyayari yung judgment? So, tatanungin ko kayo ngayon. Kailan ba mangyayaring judgment? Pag namatay ka ba talaga, i-judge ka kagad ng Panginoon? Haharap ka kagad doon sa Panginoon sa heaven? At i-judge ka niya? Mali yata ang pagkakaintindi yun. So, titingnan natin ngayon kung ilan ba ang judgment andito sa Bible. So, ang judgment na mababasa natin sa Bible are this. Ito yon. Merong judgment set of Jesus Christ. Okay? Nabasa natin kanina. Sabi dito, alam naman natin itong Hebrews chapter 9 verse 27 is a transdispensational verse, no? Applicable in all dispensation. Okay? So, tingnan natin yung judgment na makikita sa Bible. Sabi dito, 2 Corinthians 5:10. Sabi dito, yun na, nabasa natin kanina, di ba? 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sabi niya dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So, alam naman natin, ng judgment na ito, judgment ng mga naligtas sa dispensation of the grace of God. Okay? Judgment ng mga ligtas ito. At alam naman natin, kailan ito mangyayari na judgment? Pagkatapos ng rapture, dadalhin tayo doon sa heaven at haharap tayo sa judgment set ni Jesus Christ. At sabi doon, anong mangyayari doon? Anong mangyayari doon? Punta tayo sa 1 Corinthians. Sabi dito, everyone may receive. Tatanggap tayo the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Tatanggap tayo ng reward. Kung ano man yung ginawa natin, may tatanggapin po tayo sa judgment na ito. Yung mga ligtas lamang ito sa dispensation of the grace of God. Okay? Yan yung unang judgment makita natin dito.
1 Corinthians 3, chapter 3. Ang pangyayari doon is ganito. Sabi niya dito, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. So, ibig sabihin, yung judgment set ni Christ na yan will happen in the future pa, after the rapture, pag nag-appear na tayo doon sa Panginoon, upang mag-receive tayo ng reward sa ating mga nagawa, sa ating pagka-ambassador, sa ating pagka-member ng body ni Christ. Kung ano yung nagawa natin sa body ni Christ. Okay? Hindi tayo bibigyan dahil na nag-graduate tayo sa magandang eskwelahan, hindi tayo bibigyan ng reward doon. Hindi tayo bibigyan dahil na nakapag-asawa tayo ng foreigner. Hindi tayo bibigyan ng reward dahil na maganda yung bahay natin. Hindi tayo bibigyan ng reward dahil na yumaman tayo. Hindi tayo bibigyan ng reward dahil na mahirap tayo. Kundi bibigyan tayo ng reward kung ano yung nagawa natin na itulong pag-edify ng kanyang body. Body, the church, the body of Christ. Doon tayo bibigyan ng reward. But every man's work shall pass through the fire, will be tested by fire. At yung masunog will not receive a reward, but yung hindi masunog will receive a reward. So magandang pag-usapan ito, ano? Kasi kung pag-usapan to, reward yung matanggap natin, tuwang-tuwa tayo. Pero pag-usapan natin yung flat earth, parang hindi tayo natutuwa. Kasi, wala tayong benefit doon sa flat earth. Yung God, yung uplift, no? No, lahat. Yan, dapat pag-usapan natin. Okay? So, punta tayo sa pangalawang judgment na makikita natin. Judgment. Okay? So, 1 Peter chapter 4 verse 17. Ito yung judgment na ito. So, ibig ko sabihin, yung judgment na mini-mention dyan sa Hebrews chapter 9:27, hindi agad-agad yun. Future lahat mangyayari yun. Ibig sabihin, hindi ka haharap. Pag namatay ka, hindi ka haharap kagad sa Panginoon. Kung namatay ka ngayon, members of the body of Christ, hindi, pag ginamit sa iyo yung Hebrews 9:27, kasi nga, mamamatay nga, every person mamamatay, sabi dito, after this, the judgment, hindi ka haharap ka agad. Doon ka haharap kung ano yung mga judgment na nakaset na itinalaga ng Panginoon. Kagaya pag member of the body of Christ, doon ka mag-a-appear sa judgment set ni Christ. If future pa yun, hindi agad-agad yun. Kung member ka na naman ng Messianic Church, naligtas ka doon sa galing kay Adan, pagkadto sa kay Cornelius at saka kay Eunuch, kailan ka mag-a-appear sa judgment ni Christ? Hindi ka a-appear sa judgment set ni Christ. Saan ka mag-a-appear? Punta tayo sa 1 Peter chapter 4. Alam nyo ba na may judgment din ang Israel? Hindi sila kasama doon sa judgment set ni Christ kasi nga hindi nga sila heavenly people. Earthly people sila. So yung judgment nila dito din sa lupa. Tingnan mo. Iwan ko kung na pag-aralan din nila to. Tingnan mo, 1 Peter chapter 4. Sabi dito, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Ano yung nire-refer house of God? Meaning, Israel. Pag sa prophetic program ka magbasa
na libro. Pag sinabing house of God, nagre-refer yon sa house of Israel. So there will be a time that will come that the house of God, Israel, will be judged. Ha? At sabi niya dito, and if it first begin at us, sa atin, sabi ni Peter, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Ay, tatanong ako ngayon sa inyo. Ito, tatanong ko sa inyo, pati na sa Mikos. At saka gusto mag-debunk sa soul sleep. Kailan tong judgment ito? Kailan mangyayari ito? Ha? Kailan mangyayari itong judgment of the house of Israel? O, babasahin natin. Kasi, punta tayo sa 1 Peter chapter 1, verse 7. Sabi dito, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire. So alam nyo, yung kanilang faith, kung yung ating mga gawa bilang members of the body of Christ will be tried by fire, yung kanilang faith will be tried by fire also. Sabi dito, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kailan ba ang appearing ni Jesus Christ sa house of Israel? In His second coming. So, ibig sabihin, yung house of Israel will be judged sa second coming ni Jesus Christ. Kaya nga, tingnan mo, sa Matthew chapter 25, verse 31. Dito ito mangyari. Matthew chapter 25, verse 31. Ito yung second coming na ni Christ. Anong mangyayari dito? Judgment. Oh? Tingnan mo. Verse 31. Sabi niya dito, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him. Nung pagbaba ni Jesus Christ, galing sa langit, sa kanyang second coming, yung kasama niya, atin-atin lang to ha, angels. Kasi magagalit na naman yung mga baptist at makamikos-mikos. Kasi akala nila sila itong kasama. Kasi aakyat, mararapture din daw sila, kasama sila ni Christ. Kaya atin-atin lang to, huwag nyo na ipadinig sa kanila. Baka magalit sila. Sabi dito, angels yung kasama ni Kristo. Hindi sila. Okay? Sabi dito, then shall He sit upon His throne of His glory. Then, and before Him shall be gathered all nations. And He shall separate them from one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then pagkatapos, then shall the king say unto them on his right hand, come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom of God. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. But ano yung sabi sa mga hindi ligtas? Depart from me. Ha? And they will be thrown into the eternal punishment. There will be judgment of nations, including Israel. Yung mga ligtas ay magre-receive ng kanilang reward, at ang kanilang reward is eternal life, salvation of their physical body and their soul. They will enter into the 100 kingdom, 1,000 years kingdom of Jesus Christ. Okay? So, yan yung judgment na yan. Ibig sabihin, Hebrews 9:27, pag namatay ka, yung susunod na mangyayari sa iyo, judgment nga. Wala ang argumento dyan. But it will not happen
immediately after you die. Depende yon kung saan ka pupunta na judgment. Sa ngayon, ang namamatay in this dispensation of the grace of God, hindi ka pupunta agad sa langit. Saan ka pupunta? Soul sleep ka muna, waiting for that sound, shout of the archangel, then, waiting for that last trump. Pag tunog niyan, you will be awakened and will be raptured up to heaven, then will face Jesus Christ at His judgment set in heaven. Kung diyan ka, i-judge. To receive your reward. Okay? Yung mga ligtas naman doon sa prophetic program, doon sila i-resurrect pagdating ni Kristo sa kanyang second coming, then their faith will be tried by fire. Then they will receive the reward, everlasting life, together with Christ in His 1,000 years reign on earth and His eternal kingdom. Ngayon yung tanong, kung hindi ka ligtas, i-judge ka ba kaagad ng Panginoon? Yung namatay sa time pass sa prophetic program na hindi ligtas at mamatay ngayon sa dispensation of the grace of God. Pag namatay ka, sabi ng Hebrews 9:27, after your death, i-judge ka. Haharap ka ba talaga agad sa Panginoon? Yun ang pagkaakala ng mga mikos-mikos. Yan yung pagkaintindi nila ng verse na yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 8, Hebrews 9:27, sabi nila, andun ka agad sa heaven, haharap sa judgment sa Panginoon. Andun agad sa heaven. Kailan yung judgment set? Kailan mag-appear, sabi ni Paul? Sa judgment set. Sabi dito, sila ni Peter sa second coming ni Christ. Iyong hindi ligtas, magtatanong ako sa iyo kung mayroon kayong ideya. Kailan mag-a-appear yung ligtas? Kailan sila i-judge ng Panginoon? Pag namatay ba, i-judge ka agad ng Panginoon? No! Walang insigida, walang tawag yun, walang agad-agad na judgment. Yung judgment na mangyayari sa hindi ligtas sa prophetic program at sa hindi ligtas sa dispensation of the grace of God, lahat sila pupunta muna sa hell. Alam nyo ba na ang hell hindi pa judgment yon? The hell is the temporary place of torment para sa hindi mga ligtas. Kailan i-judge yung mga hindi ligtas? After 1,000 years of Christ. Doon pa sila i-judge. Sa ano yon? White throne judgment ni Jesus Christ. Doon pa sila i-judge, di ba? Kaya Hebrews 9:27, pag namatay yung tao, walang judgment kaagad na nangyayari doon. Future lahat yung judgment na na-mention dyan. Hindi yan agad-agad. Ang ligtas sa dispensation of the grace of God, pag-rapture, haharap sa judgment set ni Christ, doon sila mag-a-appear, future pa yan. Yung grupo ni Peter, galing kay Adan, papunta kay Cornelius at saka sa eunuch, sa second coming ni Christ pa, future pa rin yan. Yung mga hindi ligtas na mamatay ngayon, hindi agad yan. Alam nyo, yung mga judgment na yan, corporate lahat yan. Alam nyo, napakahirap mangyari sa langit kung every mamamatay aakyat sa langit para i-judge. Napaka-busy sa langit. Hindi na mag-i-enjoy yung mga tao, yung mga ando doon sa langit. Puro trabaho. Kasi minuto may namamatay. No?
Ako, ano bang mag-isip kasi tayo, gamitin natin, pag nag-aral tayo, we should use also our head. Lalo na gagamitin natin yung pamamaraan ng Panginoon sa pag-aaral. Kayo nga mag-isip, kung araw-araw, kung every time na mamatay yung tao, umakyat sa langit, could you imagine how busy heaven is? Kung ligtas yun, kasi may mga seremonyas pa yan, mag-welcome pa. Kagaya sa judgment seat na Christ, it is actually a welcome, a grandeur welcome of the believers who will be taken up through rapture going to heaven. Could you imagine yung mga pomps doon, yung mga decoration na gagawin doon sa heaven pagdating natin? Kung araw-araw na namatay na ligtas sa dispensation of the grace of God, dumadating pala sa langit, araw-araw nagde-decorate sa langit dahil may dumadating na ligtas. Araw-araw may judgment sa langit dahil maraming namamatay na hindi ligtas kaysa ligtas. Araw-araw. Ha? No. God had set a place kung saan mapupunta yung mga kululuwa ng mga tao na yan. At doon sila haharap sa Panginoon sa kanilang particular na judgment day. And we, members of the body of Christ, ay makakaakyat lamang sa langit during the corporate rapture. At doon tayo mag-a-appear to be with Christ. To be with Christ. Mag-a-appear tayo doon sa kanyang judgment set ni Christ and to be with Him forever and ever in the heaven, in the third heaven. Kasi itong mga mag-aral tayo sa Bible, i-compare natin yan, spiritual things with spiritual. Tama ba ito? Tama ba ito na sabi dito, absent from the body is present with the Lord? Bakit? Sabi ni Paul, rapture, yung pamaraan pag-akyat, hindi mo ba iwiweigh yan? Dapat maghanap ka with saan yung tama. Hindi pwede yung harap, bawat namatay, akyat doon. Kasi walang pamamaraan. He has no capability, power to ascend unto heaven alone with His own capability. Yung sinabi lang ng Panginoon, makaakyat lang diyon through corporate rapture. It is the power of God that will bring us to heaven through rapture. Not our own power individually pag namatay tayo. We have no capability to ascend unto heaven when we die. Yung kaluluwa natin. Hindi kaya yun. Maghihintay tayo ng rapture. While waiting for that blessed hope, we are at sleep. Okay? Yan po ang truth dyan. Sana po, naintindihan na po natin. Naging maliwanag po sa atin. At alam ko, they are busy right now trying to debunk this truth from the Bible. Okay? Gusto nila i-debunk yan, but they cannot. Why? Because their understanding of the verses na ginagamit nila, for 2 Corinthians chapter 5 verse 8, mali yung pagkaintindi nila. Hebrews 9:27, mali yung pagkaintindi nila. Philippians chapter 1 verse 21, mali yung pagkaintindi ni Mr. Mikos. Yung ano pa yon? Yung lead captivity captive, Ephesians chapter 4 verse 8 to 10, mali yung pagkaintindi nila. Kaya meron pa tayong dalawang session. Philippians chapter 1 verse 21. For to me to live is Christ and to die is gain. I-discuss ko yan. Kasi yan ginagamit din nila. O tignan mo, pag namatay daw, sabi ni Paul, gain.
Gain yan, kaya kasi andun doon na siya sa langit. Magiging gain ba yan kung natulog lang siya? Yung sabi nila. But patutunayan ko, mali na naman yung understanding nila. Paano ka makaakyat dun sa langit kung hindi by true rapture? Meron bang binigay dyan na verse na makaakyat ka sa langit kung hindi sa pamamagitan ng rapture? Wala. Yung leading, kasi yung paradise daw, andun na daw ngayon sa langit, kasi lead captivity captive, dinala daw ni Christ doon sa langit. Napakamali yung pagkaintindi nila. Explain ko yan. In two separate session, para maliwanagan po natin lahat yan. Okay? So, thank you so much. No? At sana po ay naging clear po sa atin itong mga bagay na ito. At magiging matibay pag lalo yung ating faith that we are actually rightly dividing the word of truth ng tama na pag-rightly divide. Hindi yung wrongly dividing the word of truth. Okay? So, bago ito po tayo mag-close sa ating Bible study, ito nga pala yung Iloilo Dispensation of the Grace of God. Ito po yung church dito sa Iloilo na nagtuturo na yung kaligtasan upang maligtas yung tao, yung kaluluwa ng tao, in this dispensation of the grace of God, upang makaakyat sa langit, pagdating ng rapture, ay kailangan lamang mananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating kasalanan. Siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw according to the scriptures upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Magandang gabi po. Let us pray. Ama, salamat po sa pagkakataon na makapag-aral kami na iyong salita. Salamat sa mga verses na iyong pong naibigay upang patunayan po yung truth na ito. Na habang kami po naghihintay ng aming blessed hope, yung pagkuha sa amin sa pamamagitan ng rapture upang madala na po kami dyan sa iyong harapan, sa judgment set, sa panahon sa future, ay sa pamamagitan po ng rapture. At hindi po sa pamamagitan ng individual death. Kasi po, wala kaming kakayahan na umakyat dyan alone sa pamamagitan lamang namin, kundi sa pamamagitan lamang ng iyong power na gagamitin mo sa panahon ng rapture pagkuha mo sa amin. Sana po naging maliwanag ito sa amin. Alam ko po na napaka-unpopular ng lesson na ito. Ngunit, pinaubaya ko po sa inyo ang lahat. Ikaw na po nawa ang magbigay ng understanding sa mga kapatid upang lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa ganitong turo, lalo na po sa aming stand, Mid-Acts 9, dispensationalist right divider, na we are in the right track po sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Thank you so much, and thank you din sa aming mga kapatid na nandiyan, walang sawa na sumusubaybay sa aming pag-aaral, sa aming mga kaibigan, at sa aming mga friends na gustong sirain ang tamang turo. We are praying na sana po maliwanagan din sila at sumama sa amin sa cause na binigay mo bilang mga ambassadors, totoong ambassadors ng panahon ito ng dispensation of the grace of God. Thank you so much. We pray in Jesus' name. Amen.